Uy, may bagong aplikante. Good morning po. Good morning. Anong maganda sa umaga kung may nakita kong pangit? Anong ginagawa mo dito? Mag-a-apply po bilang manager. Sabi mo, manager? Opo. Aplikante, manager? Kapal naman ang mukha mo. Wait lang. Ibet! Halika dito, dali! Yes ka. Ano to? Tingnan mo, aplikante daw. Hulaan mo kung ano yung na-apply niya. Ano yung na-applyan? Manager po. Ay, manager. Taray Diba? naman. Nakakaya Ambisyosa para Anong position mag-manager. mo? Manager din, hoy! Yan. Anong manager? Ano, hindi pwedeng din ako manager dito. Kapal naman ang mukha mo. Kaso po, yun naman po yung nakita kong hiring sa company to, kaya nag-try po ako mag-apply. Pinapunta naman po ako ng may-ari. Ganun ba? Pati nga ako. Patingin ako. Resume, dali, bilis! Ay, ang bagal! Tingnan mo, Ibet. Siya yan? Ba't ang layo? Ba't ang layo sa personal? Ganda-gandahan, no? Ano to, in-edit mo? Photoshop yan ah. Ma'am, hindi po. Ako po talaga yan. Alam mo, sinungaling ka. Alam mo, hindi ka nababagay dito. Tingnan mo naman yung ano niya. Manager daw. O, hindi dapat ganito ang resume ng mga manager kung mag-apply ka. Alam mo ang bagay sa'yo. O, hawakan mo ulit. Hawakan mo, ayoko naman mabigat. Alam mo bagay dito sa resume mo. Total pangit ka. Ma'am, teka lang. Huwag niyo po punitin, ma'am. Boba ka ba? Napulit ko na, di ba? O, ayan. Ma'am, ano po papakita ko sa may-ari para sa interview ko mamaya? Aba, hindi ko na problema yon. Tsaka, hello, hindi ka pang manager. Pang janitress ka lang, ambisyosa ka. Oo nga, tsaka mayaman ka sa inyo, no? Kasi tingnan mo yung kuko mo, ang daming lupa. Mayaman sa lupa. Hoy, ilugar mo yung pagiging ambisyosa mo, hindi ka nararapat dito, ha? Ma'am, may pinag-aaralan naman ako. Maganda yung credentials ko. Ano pa bang hinahanap dito ng company to? Alam mo, pwede ba? Huwag mo pinaiinit yung ulo ko. Huwag mo ako ini-stress. Ayoko pumangit. Ayoko kitang maging kamukha. Ma'am, hindi naman po tayo ini-stress. Ikaw po yung lumapit sa akin. Tingnan mo to, Ibet. Pala mukha. Ano? So, anong ibig mong sabihin? Ako may problema dito? Sa tingin ko, ikaw po. Tingnan mo nga yung buhok mo. Parang ang daming kuto niyan ah. Kaya nga, tingnan mo. Tsaka tingnan mo yung damit mo. Gamitin mo nga yung utak mo. Bakit ka ano yung t-shirt? Pantulog mo lang yata yan, eh. Alam mo yung mga ganitong style? Alam mo yung pagising nila sa umaga, alam mo yung diretso na lang, natripan na mag-apply. Di ba? Oo nga. Nakakaya ka naman. Di sana inayos mo na lang sana yung damit mo. Ma'am, grabe naman po kayo sa akin. Nandito po ako para mag-apply. Hindi po para laitin nyo. Uy, ang lakas ng trip mo. Anong trip yan? Anong tinira mo? Ha? Bakit ano? Ma'am, hindi po ako ganun. Huwag po kayong nagawa ng kwento. Kailangan ko lang po talaga mag-apply dito. Kailangan ko magkaroon ng trabaho para po sa pamilya ko. May namata to ng desk. Sa bagay, kailangan mo Malakas ang loob. Ay, kung ano mang pangalan mo, at wala rin naman, di rin naman ako interesado, hindi ka pwede dito. Hindi ka mag-a-apply ng manager, ha? Manahimik ka, magtigil-tigil ka. Ano nga ulit na-applyan mo, manager? Opo. Total, mabait naman ako. Mukhang kawawa ka naman at kailangan mo ng pera. Sige, bigyan ka tayo ng posisyon dito. Walaan mo kung ano. Hindi ko po alam eh. Alam ko Boba! Janitress! Mamaya ipapakilala. Pakilala mo nga ito mamaya kay madam. Mamaya ipapakilala kita kay madam. Janitress ha? Janitress ha? Applyan mo ha? Janitress ha, hindi manager. Hindi manager. Palam mo ka para mag-manager. Palitan mo pa to Tara sila. na, tara na. Pumapangit yung araw ko. Madam! May papapirma po ako. Ito po. Tapos mamaya 3 p.m. po, madam, may meeting po kayo ha. Tapos mamaya po 6 p.m. nakabook na po kayo kasama ng mga board of member. May dinner po kayo. Mukhang may pag-uusapan po kayo. Minsan tatanungin mo ako sa schedule ha. Minsan napaka-hectic ng schedule. Ang hirap. Hindi na ako makahinga. Kat, dumating na ba yung mga aplikante? Kailangan natin ng janitress, kailangan ng secretary, kailangan ng manager. Tapos balita ko sa accounting, may gusto na rin mag-resign. Ano naman nangyayari sa kumpanya ko? Nakakarindi! Ano nangyayari sa mga empleyado ko? Ay, madam, wait lang. Madam ay pumunta dito. Gusto niya trabaho. Nag-apply siya. Janitress daw po. Opo, janitress. O sige, kuhanin nyo na. Tapos yung ibang aplikante, i-interviewin nyo mabuti. Baka tatanga-tanga na naman, gaya ng mga nauna ha? Paano hindi ako mai-stress sa buhay ko? Napakadami nitong pinapipirmahan nyo, napakarami ko namang meeting, lahat namang ginagawa ko. Pero ang sales natin, bagsak. Ang mga empleyado nag-aalisan. Ano ba? Ikaw, nasa HR ka, di ba? Ikaw ang manager ng HR, di ba? Ano masasabi mo sa akin sa bagay na to? Ma'am, ano ka ba? Hindi ko naman problema kung umaalis sila. Tsaka wala akong alam. Mamalay ko ba? Anong dahilan nila? Tsaka hindi naman para pigilan sila. Hindi ko alam kung ano nangyayari. Ba't nag-aalisan sila? Ay, madam, isa pa. Yung nag-apply ng janitress, tinanggap na na. Tanggap Wala na ka ng problema. Okay na yung janitress, di may secretary pa tsaka manager. Alam mo, konting-konti na lang, babagsak ang negosyo. Pare-pareho tayong mawawalan. Naintindihan ninyo?
pakiayos nyo naman. Or baka may kinalaman kayo kung bakit nagkakaganito, ha? Ay, madam. Wina-warning ako kayo. Wala kaming ginagawa, ma'am. Ano kapag ginagawa namin na mabuti yung trabaho namin with heart pa? Na kami stress. Kami na bahala sa mga aplikante. Tsaka kaya naman mag-all around. Sige, ayusin nyo ang mga aplikante, ha? Ayusin nyo yung pag-i-interview. Diyos ko, napakaraming stress ng Sige, buhay. madam. Okay, ma'am. Bye! Alam mo, Ibet, nainisag ako dyan kay ma'am. Naging init-init ang ulo. 7 years na ako dito pero hindi ko pa yan nakitang ngumiti ha. Grabe, ang sungit-sungit talaga ni madam. Eh, ano pa ako? Sa 10 taon na ako dito, tumanda na lang ako dito lahat lang. Hindi ko pa nakitang umitiyan. Naku. Kaya alam mo ba kasi, chika, ang balik-balita dito, sikretan natin dalawa. Oo nga. Hindi talaga kukwento sa iba. Oo nga eh. Sabi kasi, yung pinaampun daw niya na anak. Talaga? Kaya siguro dahil siguro nagigil siya. Kaya ganyan, may init ang ulo niya lagi. Tsaka alam mo yung isa ko, karaman niya na rin yun. Kaya ganyan. Baka siguro. Kaya lagi siyang galit mo. Parang, akala mo, parang buong mundo kasan niya. Kaya nga, lahat na lang inaaway. Ako talaga niyan kay ano. Tsaka ito pa, pinagbibintangan tayo sa mga empleyado na nagsisipag-alisan. Oo nga, tayo pinagbibintangan. Eh, hindi niya alam, totoo naman talaga. Hmm. Siyempre, kailangan natin sila mapaalis. Kailangan natin gawa ng paraan na hindi nila malaman Ano? na makarating kay ma'am. Sana yung tinatago mo dyan. Diba marami na tayong na dilihensya kay madam. Magkano na ba naman ang bank account mo? 2 million. 2 million na sa'yo. Wala mo kung magkano yung akin. Magkano? Hindi mo kaya. 10 million? Ay, labang mo. Ang lakas mo kasi magbuli. Eh, dapat lang. Iyon naman talagang trabaho natin dito. Para marami tayong makamkam na pera. Alam mo, awang naawa na ako sa kanila. Kaso lang, yun. O, ano? May narinig ka ba? Wala po lang. Kukuha lang po ang basura. Dapat lang, gawin mo yung trabaho mo. Hindi nakikinig ka sa usapan ng iba. Eh ma'am, kahit naman po may narinig ako, hindi ko naman po yun pagsasabi. Eh, ayoko rin naman pong masali sa gulo. Hoy, hoy. Ng iba kasi kailangan ko po yung trabaho ko. Hoy, hoy. Yung pinag-usapan namin ha, hindi lalabas yun ha. Kapag yan narinig namin at nalaman ni madam, yari ka sa amin. Tsaka ano ba trabaho mo dito? Di ba janitress ka? Hindi ka dito tinanggap para makinig sa usapan namin, ha? Ayusin mo lang. Alam ko naman po yung trabaho ko dito kahit hindi naman po talaga janitress yung pinaplayan ko. Eh, kailangan ko lang talaga ng trabaho para may masustento ako sa pamilya ko. Tsaka ano yung hawak mo? Basura po, kukuha lang po ako ng mga basura niyo. Ayan. Ibet, sample lang muna yan, yung mga ginagawa natin. Kunin mo, i-pass mo sa kanya. Baka Baka nagnanakaw ka eh. Akin na. ibigay mo na. Akin yan. Baka nagnanakaw ka eh. Wala po yung puro lang po ng basura. Saan nga? Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Puro plastic bag? Wala namang lamang basura yan? Tsaka kulang yung ginagawa mo. Ano ka ba naman? Akin na, akin yan. Ito na po. Yan ang nararapat sa'yo. Kasi, naiinis ako sa mukha mo. Naiinis ako. Hoy, magtrabaho ka. Gawin mo na. Kasi, magka-coffee pa kami. Gawin mo. Ma'am, ikaw po yung nagkalat. Ikaw po kumuha niyan. Tsaka parang mga importanteng papel po yan. Aba, nagre-reklamo ka pa. Ikaw yung janitress dito, di ba? Eh, di ikaw maglinis niyan. Eh ma'am, patapos na po yung duty ko. Eh, dinadagdagan ko po yung trabaho ko. Malinis na po ito kanina eh. Kat, hindi mo ba ito na-briefing? Bobo Yung oras yata. ng pasok niya at saka out niya. Eh, bobo ka naman pala eh. Hoy, hanggang alas 3 ka dito. Pati bubong, punasan mo, linisin mo. Hanggang alas 3 ka dito. Hindi hapon na, madaling araw. Ma'am, teka lang. Bakit niyo po ako pinag-overtime? Eh, wala naman po yun sa usapan. 8 hours lang po talagang office hour, di ba? Hoy, hoy. Alam mo kapag bago mo pa, reklamador ka na, reklamador ka na. Yan yung oras mo. Hoy, May bayad po ba yung overtime ko? Kasi Wala. Ano ka ba? Demanding naman na ito, bago-bago pa. kapal mo ng mukha mo. Ang overtime. Walang bayad yung overtime mo, kapal ng mukha mo. Kung may bayad dito, kami dapat yun ang mabayaran. Dahil kami magagaling. Pinapainit yung ulo ko, ha? Uminit yung ulo ko sa'yo. Maglinis ka na nga. Paglinis ka, huwag ka magreklamo. Reklamo ka. Mamaya ka pa mag-out. Madaling araw. Marami ka pang gagawin. Hoy, janitress ka lang dito, ha? Hindi ka presidente, kaya wala kang karapatan magreklamo. Maglinis ka na. Pagtitingin-tingin ng ganyan, laban ka ba? Bilisan mo yung kilos mo! Bilisan mo dyan! Tapos, pagdala mo kami ng kape, pumunta ka rin sa, ni madam, sa office. Bigyan mo rin siya ng kape, pero unahin mo kami ha. Unahin, sabihin mo. Ano, narinig mo? Kami unahin mo ha. Yung kape namin, bago si madam. Baka unahin pa si madam, malilinti ka nga sa akin. Unahin mo kami. Kasi, kami yung boss mo. Kami yung tumanggap sa'yo. Hindi dahil sa amin, wala ka ngayong trabaho. Kaya unahin mo yung kape namin ha. Huwag masyadong matamis. O, baka duraan mo. May CCTV doon. I-check ko yun. Sige na, alis ka na.
Makatingin to, kala mo naman talaga lalaban. Hi, ma'am. Kape muna po kayo. Sige, pakilagay mo na lang dyan. Thank you. Sige po, mauna na ako. Ikaw ba yung bagong janitress? Ay, opo, ma'am. Sige po, mauna na ako. Marami pa po akong gagawin eh. Miss? Pwede bang makita ko yung kwintas mo? Bakit po? Wala. Mukhang pamilyar lang siya. Familiar po? Eh, parang bihira na pong may ganitong kwintas eh. Paano po naging familiar sa inyo? Sige, patingin lang. Ito po, ma'am. Tulungan mo nga ako. Ito po, ma'am. Alam mo ba kung sino siya? Sabi po nung nag-ampon sa akin, iniwan po daw yan ng nanay ko sa akin nung baby pa lang ako. Yan po siya. Bakit po, ma'am? Nakikita mo ba to? Di ba itong kwintas na to at itong nakapicture sa cellphone iisa? Teka lang po, huwag niyo po sabihin na ikaw po yung nanay ko. Anak, ang tagal kita hinanap. Pinapahanap kita sa lawyer ko ng halos 20 years na hindi ka makita. Baka po nagkakamali lang kayo. Posible naman po yun. Hindi ko nga po alam kung buhay pa yung nanay ko eh. Ako yung nanay mo. Langit na yung nagdesisyon para pumunta ka dahil pinapahanap kitang matagal, hindi kita makita. Tapos, eto ka, narito ka sa harapan ko. Pero po kung totoo kitang nanay, ano po, saan po ba na, alam niyo po ba kung may balat ako o palatandaan na ako po yung anak niyo? Balat ka sa likod. Pasensya ka na ha. Halos hindi na kita napangalanan nung time na pinamigay kita. Kasalanan ko yun at pinagsisihan ko ng matagal na panahon. Pero, kung alam mo lang kung paano talaga kita gustong mahanap, patawarin mo ko. Sana bigyan mo ako ng chance na maging parte ng buhay mo. Ganun pala na yung nakakuha sa'yo ay nawala na sila. Paano ka? Saan ka na ngayon? May tirahan naman po ako. Pinamana po nung nakaampon sa akin yung bahay nila bago sila namatay. Hindi ko naman po alam na buhay pa kayo. Ang tagal na po na panahon. Umasa po ako na babalikan niyo ako pero Pasensya ka na. Bata pa kasi ako noon nung nadisgrasya ako ng tatay mo. Natakot ako sa magiging sitwasyon. Hindi ako lumaban. Naging duwag ako. Pero ngayon talaga nagsisisi ako. Ma, huwag na po kayong umiyak. Ang importante po ngayon, nakita niyo na ako. At ako rin, hindi ko po talaga inaasahan yung pagkakataon na to na dito po ako sa inyo magkakaroon ng trabaho bilang janitress. Pero yung totoo niyan, nakapag-aral naman po ako eh. Hindi naman po talaga janitress yung in-applyan ko dito. In-applyan ko po bilang manager. Pero hindi nila ako tinanggap. Binigyan ako ni Ma'am Yvette tsaka ni Ma'am Kat ng posisyon bilang janitress. Pero tinanggap ko kasi kailangan ko ng trabaho. Bibigyan mo ba ako ng chance na maging parte ng buhay mo? Mapapatawad mo ba ako, anak? Bakit naman po hindi? Gaya po ng sinabi niyo sa akin. Napaliwanag niyo sa akin bakit kayo nagkaganon. Oo naman po, bibigyan ko kayo ng chance. Babawi ako sa'yo, ha? Mag-umpisa tayo uli. Kahit po hindi na kayo bumawi sa akin, ang importante magkasama na tayo. Gusto ko ba rin mo na pati yung uniforme mong yan? Hindi bagay sa'yo yan, anak. O sige, magbihis ka na. Magpalit ka ng damit. Hindi ka na janitress dito, anak. Sige po. Hello, Kat. Pumunta kayo dito ni Yvette. Oo, ngayon na. Pinapatawag niyo po kami, ma'am? Oo. Pinatawag ko kayo kasi may papakilala ako sa inyo. Si Eden, yung dati nating janitress, siya na yung magiging CEO. Siya na ang magmamanage ng kumpanyang to. At siguro, pwede na ako magbakasyon. Kaya ibinibiling ko sa inyong dalawa. Teka, paano mo nangyaring siya na? Siya na papalit sa inyo. Eh, janitress lang yan eh. Oo, pero napag-alaman namin pareho na siya yung nawawala kong anak.
Ano yung teleserye lang? Paano nangyari yun? Hindi ako naniniwala. Hoy, anong ginawa mo para magkaganyan si ma'am? Wala akong ginawa. Na-discover niya yung kwintas na iniwan niya sa akin dati. Ito, lagi ko itong suot. Kung ayaw mo maniwala, wala na akong magagawa. Uy, Kaya mukha mo mo. maniwala, tignan mo kung ano yung kwintas na nasa akin. Ay, tuma. So ano na mangyayari sa amin? So ano na mangyayari sa atin, Ibet? Kung siya lang palang papalit kay ma'am. Sa bagay na yan, di ko na kayo masasagot. Ang palagay ko, yung bago niyong boss ang sasagot kung anong pwede nang mangyari. Gusto niyong malaman ano yung sagot ko? Ang mangyayari sa inyo, mawawalan kayo ng trabaho. Ididemanda ko at makukulong. Kasi panigurado naman, mananalo ako sa kaso. Gawa ng mga ginawa niyo sa akin. Uy, Eden, wala kaming ginagawang masama sa iyo, ah. Saka, okay lang paalisin mo kami dito. Huwag mo na lang kami ipademanda. Tsaka teka, ano yung sasabi mong ipapakulong? Ano ba ginawa namin sa'yo para ipakulong mo kami? Marami kayong ginawa sa akin. At hindi lang sa akin. Sa ibang empleyado dito at sa company. Alam niyo namang may CCTV dito, di ba? At ngayon, madali na ako magkaroon ng access dahil ako na yung papalit kay mama. At kayo? Anong ginawa niyo? Binuli niyo yung lahat ng empleyado dito na mas magaling sa inyo at ninakawan niyo yung company. Ma, ang totoo, narinig ko sila. Nakakuha si Yvette ng pera dito sa company worth 2 million at 10 million pekat. So sa tingin niyo, hindi ko kayo kakasuhan? Pinaghirapan to ng nanay ko. May galit ba kayo sa nanay ko dahil lagi siyang galit sa inyo? Hoy, teka. Ayusin mo yung mga lumalabas sa bibig mo, ha? Fake news yan, ma'am. Hindi yan 10 million. Isa pa wala kang pruweba. Narinig mo lang yun, pero wala Kaya kang nga. pruweba. Di ba sinabi ko, may CCTV? May audio ang CCTV dito. Kahit anong depensa niyo, talo kayo sa korte. O ngayon, umalis na kayo. Huwag kayong mag-iiwan ni isang hibla ng buhok niyo dito sa company. Dahil mga malas kayo. Alis. Talagang aalis kami. Tara na, Yvette. Ang galing naman ng anak ko. Day 1 pa lang may nagawa na agad sa kumpanya. Pagpatuloy mo yan, ha? Kasi talagang ikaw na ang hahawak niyan. Tsaka parang ngayon lang ako nakahinga ng maluwag ba? Pwede na rin ako magbakasyon. Pero kasama ka. Pero sa ngayon, okay lang naman kung maiwan ako sa company para naman maayos ko yung mga ibang business mo. At deserve mo namang magbakasyon dahil sa hinabahaba ng panahon, ikaw lang nag-aasikaso dito. At sisiguraduhin ko magiging maayos dito. Hindi ko naman sasayangin ano yung nasimulan mo dito sa company to. Babawi tayo. At sa mga taong kagaya ng dalawa, lalaban na ako. Kasi alam ko, nasa karapatan ako. At ayoko maapakapakan yung dignidad ko. Lalo na dito sa company. Pati sa ating dalawa. Bumawi ka, babawi din ako. Ang dami kaya nating nasayang na oras. Tara. Mag-dinner muna tayo. Sige po. Tara. Tagal naman ni Mama. Ma! Dali na! Bilisan mo! Malalay tayo! Betty. Oo, man. Kasi yan. Anak daw ni ma'am. Janitress! Ilang beses ko ba sasabihin sa inyo, hindi na ako janitress. At hanggang ngayon, hindi pa rin kayo naniniwala na anak ko ng boss nyo dati. Eh, paano naman kami maniniwala? Eh, mali ba namin? Pinagtimplang ng anak kami si Madam Gina. Naging anak-anak. Alam nyo, yung mga katulad nyo, ang hirap pa intindihin. Wala na akong dapat may paliwanag sa inyo. Malinaw na yung lahat, di ba? Alam mo kung ano malinaw sa amin? Yung ganito na lang sitwasyon namin. Wala na kami pera para na kami mga kawawa. Alam mo kung bakit? Kasalanan mo talaga lahat yun. Nagkanda-utang kami, nakulong kami ng dahil sa'yo, pinakulong mo kami. Di ba, Ibet? Oo nga, pati yung bank account namin, pinasira. Eh, bagay naman yun sa inyo. Kasi yun naman talaga ang nararapat. At nasa tama ang ginawa ko. Kaya kung nagsisisi kayo sa ginawa nyo, eh di goods. Alam nyo na kung ano yung kasalanan nyo. Sana, kung alam nyo lang na mangyayari to sa inyo, hindi nyo na pinagpatuloy. Pinaabot nyo pa na narinig ko. Eh, mahihina din kayo. Akala nyo habang buhay kayong mayaman dahil sa nakaw? Hindi ganun. May katapusan yun. Ngayon, nagtitinda na lang kayo ng ice candy tsaka suman. Okay lang yan. Masarap naman siguro yung mga gawa nyo, di ba? Oo, pili mo na to. Oo, ubusin mo na. Huwag mo na yun siya, ano, Ken? Kahit paano, pride pa rin naman tayo. Ayan, dapat ang pride, nilulunok yan. Kasi kung ganyan kayo, habang buhay kayong magtitinda, wala kayong asenso sa buhay. Pakayabang Ang din sinasabi. ito, eh. Sige na, umalis na kayo para maubos yan agad at makapagpahinga. Kasi kami ng mami ko, may lakad pa kami. Nag-aalis kami. Tara na, Ibet.